guys, hindi ako nakapigil na naggawa ako ng reaction video regarding dun guys, no? So kasi nga talagang yung napaka-brutal ng mga bata. But sa totoo lang guys, hindi talaga maiwasan yung ganong sistema, no? Na bully sa eskwelahan, may mga batang palaban kasi may mga bata na lumaki sa magulang na medyo harsh, may mga bata na lumaki sa magulang na medyo pinalaki sila na yung bang ang kanilang paligid ay puro mga brutal, puro mga palaban. Kaya pagdating sa school, dala-dala nila yon. So ikaw naman, yung anak mo ay plain lang. Ay, yung plain. Parang nabuhay lang na ibig sabihin na akala nila hindi ganun kalupit ang mundo, no? Tulad nung batang babae na yon. Nakita niya na plain lang ang isip niya. Wala siyang offensive, wala din siyang defense. Kumbaga sa laban kasi guys, ganito yan eh. Sa laban ng buhay, kahit sa laban ng boxing, sa basketball, may defense, may offense. So, hindi naman pwedeng puro ka defense. Kung sa boxing, magdi-defense ka lang, wala kang counter na offense, malabo yun. So, yung bata, plain siya, yung batang babae na alam niyang outnumber siya kasi puro barkada nung nandun na kalaban niya, barkada. Bakit nandun siya? Hindi siya umiwas, hindi siya umalis. Ang feeling niya, hindi niyo ako gagalawin. Parang ganun ba? Ang feeling niya, sige, subukan niyong galawin. Ngayon, binanatan siya, wala din siyang offense. Di ba? Ganito kasi yan eh. Kung pwede ka namang humarap sa outnumber ka, basta kaya mo yung sitwasyon. Pero yung bata, walang ka-offense, walang ka-defense, no? So, plain siya. Ang inisip niya, hindi siya gagalawin. Okay? So, yun nga po ang, tulad ako, mga anak ko, mga puro babae. So, bago ako mapunta sa anak ko na babae, guys, nung maliit din ako, ay palagi ako nabubuli kasi maliit ako, payat. Lumalaban naman ako, kaso lang, zero offense din ako. Zero defense. So, ang nangyari, nabubugbog ako. Minsan, nasaksak pa ako dito ng lapis ng classmate ko. Hindi talaga akong gumanti kasi hindi tinanim ng magulang ko yun eh. Wala sila. Ako pang pinalo. Tapos, lumaban ako ng mas malaki sa akin kasi napapanood ko na yung mga pelikula na lumalaban na malaki. Bugbog sirado ako. Iyak-iyak ako. Tapos, may nakalaban pa akong incheck na batang incheck ba. Doon sa eskwelahan nila ay nagtitraining sila ng wrestling. So, lumaban ako. Ang ginawa sa akin, guys, binuhat ako, binagsak ako sa bato. Kaya nandito, may pahak pa ako rito eh. May pahak ako rito. So, panang iyak ko. Ganun ako. Pero hindi naman ako nabubugbog na ako. Tapos, nangyari din sa akin, maliit pa ako, dinala ako sa sulok, mabuti na lang. Dinala ako sa sulok, bubugbugin na sana ako. Kasi zero defense yung isip ko. Walang naitanim na kuwan eh. Walang naitanim na, parang bang feeling ko, nandyan yung alaga, baby pa ako, alaga ako ng tatay, nanay ko. Hindi ko pala alam na lumalabas na ako sa puder ng nanay ko, dahan-dahan ako lumalabas at makakasagupa ko na yung mga demonyo sa paligid. So, zero defense na ako. So, mabuti na lang panahon na hinatak ako ng bata na napunta ako sa Bohol na eh. Sa Bohol na ako. So, yung mga bata doon sa Bohol, mga kuwan na, sanggano na rin, mga kuwan. So, hinatak ako doon sa likod ng bahay na madilim at doon bubugbugin na nila ako. Ako naman, wala tanga-tanga lang ako. Sige, parang kuwan lang ba? Mabuti na lang, may nagsumbong din na kalaro ko at sinumbong doon sa uncle ko. So, yung uncle ko kasi ay mas matanda sa akin ng 5 taon. So, bully-bully na rin. Kasi, nagbo-boxing yung uncle ko. So, kinausap mo. Ang tatay ko, siyempre, OFW, wala palagi. Nanay ko naman, puro bunganga, gano'n. So, walang nagtuturo sa akin ng depensa, no? So, yung uncle ko, nagbo-boxing siya. So, kinausap niya ako. Sabi niya, sa buhay ng tao, sabi niya, kailangan marunong kang lumaban. So, kung hindi ka lalaban, aapihin ka, sabi niya. Ngayon, kung gusto mong lumaban, mag-practice ka, sabi niya gano'n. So, nung panahon na yon, hindi ko pa maintindihan, pero pinag-practice niya ako. So, doon na pasok yung defense sa sarili. Pinag-practice ako ng uncle ko. Tinuruan niya ako. So, dinala-dala ko yun hanggang ngayon. Tinuturo ko rin sa mga kapatid ko. Hindi mahilig, lalo na yung siman kong kapatid.
May seaman akong kapatid, hindi mahilig. Kasi napakahirap talaga. Mayroon din akong pinsang buo, tinuruan ko. Kasi pag nakikipagsuntukan sila, talo sila eh. Tapos, tinitraining ko kunwari sa mga bata pa kami. Training. Tapos, pinagsusuntukan ko ulit. Nananalo na. Kaso lang, hindi lang sila committed ba. Yung pinsan ko nasa Amerika na ngayon yun eh, pero wrestling daw ang pinag-abalahan niya. So mabalik tayo dun guys. Ang mga anak ko ay puro babae. So ako naman, sinabi ko sa mga anak ko, kailangan marunong kayo sa self-defense. Kasi bakit? Tulad yan, puro kayo bata nag-aaway. Pag nirisbakan ko yan, ang kalaban ko batas. Kasi underage. Pangalawa, siyempre yung mga magulang. So kung tatay sa tatay, patayan na yan. Excuse me for the words. So kung pamilya sa pamilya, ubusan tayo. Puro tayo babae. Puro kayo babae. Isa lang risbak nyo, ako lang eh. Mawala ako sa inyo, wala na tayong risbak. Di ba? Kasi wala na kayong magawa. So ang gagawin natin, mag-training kayo ng boxing kasi para ano mang mangyari, makakalaban kayo. Bata sa bata, sabi ko. Bata sa bata. So lumaban kayo na mag-training kayo ng boxing, sabi ko. So, ang ginawa ko guys, tinraining ko yung panganay. Alam mo guys, ayan o, nakita niya yan. Yan, mga gamit yan. Yan lang, mamaya na lang yan. Binili ko talaga yan para sa mga anak ko, para kuan. So, tinraining ko sila para nga makalaban sila kung kuan. So, tinanim ko sa isip nila na ganito, ganon. So, yung panganay ko, sumuot, pero yung pangalawa, hindi, at saka yung pangatlo, ayaw talaga. So, yung panganay ko, tsaka bunso, tumaray. So, pinasuot ko sila ng glove, pinapasuntok ko sila sa akin. Bakla kayo mantuwa. Ngayon, nung parang gusto na nila yung feeling na sumusuntok sila, sinubukan ko ngayon sundutin yung tagiliran ng panganay ko ba. Para, siyempre, ang ibig ko sabihin, hindi lang naman ikaw ang susuntok. Siyempre, tatanggap ka rin ng suntok sa boxing, sa pagkikipaglaban. Siyempre, tinry ko, sinundot ko lang yung gilid ganun ba? Parang dinukwang ko lang ganun. Nasaktan ng konti, umiyak. Yung bunso ko naman guys, ganun din. Pinasuot ko, pinagsusuntan. Sige, suntukin mo ako na hanggat kuhan. Sa suntok naman sila, suntok. So, nag-i-enjoy sila doon sa sila ang susuntok. Ngayon, dinukwang ko na naman yung noo niya. Ginanong ko lang ba? Nagalit. At ayaw na. So, sabi ko, hindi naman kasi pwede makipaglaban ka na ikaw lang susuntok. Natural, tatanggap ka ng suntok. Tatanggap ka ng opinsya sa kalaban. Hindi pwedeng hindi mo sabihin mong malinis na wala kang matanggap. Meron kang matatanggap. Parang kusinero yan Magkukusinero ka, hindi ka pwedeng hindi mapasok. Parang electrician yan. Magiging electrician ka, hindi pwedeng hindi ka makurente. Ganun yun. So, kailangan marunong ka lang mag-avoid. So, ayaw talaga nila. So, ngayon, sabi ko, pwedeng training na lang. Sabi ko, so, sige, training na lang. Naku, guys. Shadow box pa lang, guys. Umaayaw na. Ano may shadow box? Kita nyo yung shadow box? Susuntok ka sa hangin, ganun ba? Ganon. Susuntok ka sa hangin. Inayawan na. So, pinagpupush up ko, 1.5 lang. Pinagja-jogging ko. Sa bagay, doon yung jogging, yun ang kanilang kuwan. Pero, sa training, hindi nila makakayanan ang training ng boxing. Sabi ko, sana huwag kayong maka-encounter ng mga bully na tao. So far naman, lumaki sila na hindi sila naka-encounter kasi nga, ang mga section kasi nila sa eskwelahan ay mga higher section, mga section 1, section 2. So, wala yung mga bata na nandoon na, sa section na yun, ang mga bata na yun ay puro aral lang talaga. Ang marami kasing sanggano ng mga bata ay yung sa lower section. Ako kasi hindi ako matalino na tao eh. So palagi ako nasa lower section. So nung nag-aaral ako, puro talaga sanggano ang naka-encounter ko. Kaya talagang kuwan, nguso sa nguso, sungay sa talaga yung kuwan ko, yung napagdaanan kong section. So mabuti na lang hindi sila naka-encounter. Ito yung gusto kong i-react doon sa bata na yung anak natin, hindi masamang turuan natin lumaban.
Hindi masamang turuan na paano makipaglaban. Kasi nga wala tayo palagi sa gilid ng mga anak natin. Kasi yung ibang magulang, bakit kailangan turuan mo yan? Lalo ni asawa ko. Bakit mo tinuturuan yung anak mo? Gusto mo ba maging basagulero ang anak mo? Hindi ganun. Palakihin mo yung anak mo na may takot sa Diyos, marunong rumispeto ng kapwa. Pero pag once na nandyan yung threat sa sarili nila, marunong ka ring lumaban. Tulad nung bata, wala siyang offense, walang defense. Una-una, outnumber na siya, pinagtutulong. Napaligiran na siya ng mga taong kuha niya. Dead max pa lang. Marami akong video nakikitang ganun. Mga bata na dead max na kahit napaligiran na siya ng mga taong ayaw sa kanya, wala man lang siyang kuhan. Umalis, lumayo, tumakbo, nagsumbong, sinalo yung suntok, sinalo yung mga kuhan. Hanggang sa mapahamak. Tapos pagdating sa kasuhan, dahil underage, ang katapat mo ay ilalagay lang sa DSWD. Yung mga bata dahil underage. Pero yung anak mo, tanggal na yung buhay. Ano? Maliban lang kung tatabla ka. Tatabla ka sa sitwasyon. Tanggalan na rin tayo. Kumbaga yung mga bata na yun, ririsbakan mo talaga. Ilan yun? Marami yun. Di ba? Kailangan ibuhis mo na rin yung buhay mo doon dahil sa ganong sitwasyon. Pero kung hindi ka pa willing magbuhis ng buhay, anong ikakaso ng mga, anong ikakaso? May child na law. Ang mga batang ganon, nagkitil ng buhay, ay ilalagay lang sa DSWD. Yun lang ang kalausan nila. Kasi hindi pa nila daw alam ang ginagawa. 17, 18, mga mama na yan. Mga dalaga na yan. Kayang-kaya nang magkuha ng buhay yan. Kaya nag-react ako na hindi masamang bigyan natin ng medyo kaalaman ang ating mga anak kung paano lumaban pag may mga ganung sitwasyon. Hindi naman natin tuturuan na paano maging masama ang anak natin. Kasi talagang plain na plain ang utak. May mga bata kasing naluluto na sa karahasan. Sa pamilya pa lang nila, karahasan na nandun eh. Kaya dala-dala nila yan hanggang sa paglabas nila sa kanilang bahay. So yun lang guys, hindi masama ang magbigay tayo ng kaalaman sa mga anak natin na paano makipaglaban sa labas kung may mga bully. Bye-bye guys. Yun lang. Kita-kita tayo next video guys. Bye-bye.